Buying property in the Philippines is not just a purchase. It's a long-term financial commitment. Before you sign anything, make sure you understand it. Buying property in the Philippines could be the smartest financial decision you make or the most expensive mistake of your life. Maraming first-time buyers ang nalulugi, hindi dahil bumagsak ang market, kundi hindi nila fully naiintindihan kung ano talaga ang binibili nila. Before ka mag-reserve ng condo or house, watch this first. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong maintindihan bago ka mag-commit sa isa sa pinakamalaking financial decision ng buhay mo. Unang tanong, bakit ka ba bibili ng property? Para ba tirahan? Para iparent? Para i-flip? O dahil natatakot kang maunahan ng presyo? Magkaiba ang strategy sa bawat isa. Ang condo na perfect for lifestyle pwedeng hindi maganda for investment. At ang pre-selling na mukhang affordable pwedeng hindi pala swak sa cash flow mo. Kung hindi malinaw ang purpose mo, mataas ang chance na mali ang mabili mo. Maraming ads ang nagsasabing 10,000 pesos per month lang, pero hindi yan ang buong kwento. Tignan natin ang totoong gastos. Reservation fee, down payment, usually 10 to 20%, bank financing, interest over 15 to 20 years, bank charges, move-in fees, association dues, real property tax. Ang 10,000 pesos mo ngayon, pwedeng maging milyon ang total interest over time. Kung kailangan mong i-stretch ang budget mo para lang ma-afford ang down payment, hindi ka pa ready. Buying property should increase your financial stability. Hindi dapat ito ang dahilan ng stress mo buwan-buwan. Maraming first-time buyers ang attracted sa pre-selling. Mas mababa ang entry price, mas mahaba ang payment terms, pero may risk. Construction delays, market changes, oversupply sa area, at minsan hindi ganun kaganda ang actual turnover kumpara sa model unit. Ang RFO naman, mas mahal upfront, pero pwede mo nang tirahan or iparent agad. Ang tamang tanong ay hindi, ano ang mas mura? Ang tamang tanong ay, ano ang bagay sa strategy at capacity ko? Maraming developers ang ibibenta sa iyo ang amenities, pool, gym, lobby. Pero ang totoong mahalaga, access sa transport, malapit sa job hubs, malapit sa schools, future infrastructure projects, commercial centers. Ang magandang unit sa maling location ay mahirap iparent at mahirap i-resell. Research the area first, hindi lang ang building. Model units are designed to impress. Perfect lighting, perfect layout, perfect furniture. Pero tanungin mo ito, ilang units ang nasa building? May upcoming projects ba sa paligid? Ano ang rental demand sa area? May oversupply ba? Kung maraming bagong projects ang sabay-sabay sa isang lugar, bababa ang rental competition advantage mo. Hindi lahat ng launch promo ay magandang investment. Buying property in the Philippines is not a small decision. Isipin mo mabuti. Pag-aralan mo ang numbers. Huwag magpadala sa pressure. Huwag magpadala sa promo. Smart buyers calculate first. Emotional buyers regret later. If you're planning to buy property this year, comment Buying 2026 at sabihin mo ang budget at target location mo. Let's break it down properly.